Idinaraing ng mga magsasaka ng tabako ang kakulangan ng suporta ng Administrasyong Marcos sa kanilang industriya. Dahilan kung bakit marami rang magsasaka ang nawawalan ng gana sa pagtatanim. Bukod pa riyan, dehado rin sila dahil sa umunoy talamak na pagpupuslit ng sigarilyo sa bansa. Pero ang malaking tanong daw, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin napaparusa ang smuggler? Alamin sa balitang ihatid ni Sheena Torno. Sa kabila ng panganib na dulot ng paninigarilyo sa kalusugan ng tao, ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang nahuhumaling nito. Batay sa datos ng World Health Organization, tinatayang nasa 321 na mga Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa paninigarilyo. Kabilang daw dyan ang cancer sa baga, sakit sa puso at iba pang malulubhang kondisyon. Bagamat may negatibong dulot ito, hindi rin maitatanggi na ito rin ang pangunahing pinagkakakitaan ng ilan sa ating mga kababayan. Halimbawa na raw dyan ang mga magsasaka ng tabako sa Ilocos Sur. Katunayan, nasa 70% ng iba't ibang variety ng tabako gaya ng Virginia, barley at native ay nakukuha mula sa nasabing probinsya. Yun nga lang daw ay marami na sa ating mga kababayang magsasaka ang naghihirap at hindi pa rin umaangat sa buhay. Kaya sabi ni Bernard Vicente, Presidente ng National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives. Ang aming grupo ay sa ngayon ay bumababa na. Isa rin daw sa dahilan kung bakit tinatamad ang mga ito ay dahil sa napakamahal ng farm inputs at labor cost. Wala rin daw gaanong suportang nakukuha ang mga ito mula sa gobyerno. Bukod pa riyan, kakaunti na lang daw ang tumatangkilik sa lokal na produkto dahil sa talamak na smuggling. Sa pagdinig ng Committee on Ways and Means Joint with Trade, Commerce and Entrepreneurship sa Senado, ay ipresenta ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga smuggled tobacco products na nabili sa mga establishmento sa Quiapo, Maynila. Patunay daw ito na hindi pa rin nasusugpo ang smuggling, hindi lamang sa tobacco products kundi sa iba pang mga produkto. Sabi nga naman ng Federation of Philippine Industries o FPI, mabenta raw ito sa ating bansa kaya talamak ang smuggling. Putting a high tax is not a solution. When you yearly tax the product, you are making yung mga mastermind, you are just giving them the strong appetite to do smuggling because sa tax alone, they will make money already. Smuggling will only go to a place where the price is high. Walang loko-lokong smuggling na pupunta doon sa parang maritatas ang benta. Wala. So, that is what is happening now. Local nuts tobacco, dito sa atin, ang consumption na lang 60%, 40% being consumed now by illegal cigarette. Nakakadismaya raw dahil wala pa ring pangil ang nilagdaang Anti-Agriculture Economic Sabotage Act ng administrasyon. Pero bakit hindi pa rin nga ba nahuhuli ng mga taga-gobyerno ang mga nasa likod nito? Ang tingin ko dyan, kasi ang mga mastermind sa smuggling, magagaling ang kanilang manifestation. Kaya maraming maniniwala sa kanila. Magaling mag-money obra. Bakit malakas ang loob? Siyempre, siguro may protector, whatever, no? Bilyong-bilyong piso na nga raw ang value-added tax sa sigarilyo ang nawawala sa gobyerno kada taon dahil sa talamak na smuggling. Sa oras na hindi ito masugpo ng Marcos administration. Binubuhay mo ang mga magnanakaw. Binubuhay mo ang mga mandarambong. Ano pa? Pinapatay mo ang ganito yan. Pag namatay mo ang industriya, it will affect also the workers. It will affect the coffers of the government. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.